Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sa ating paggugunita sa kamatayan ni Jesus na nakapako sa krus, baliktanaw tayo sa isang pangyayari sa lumang tipan ng banal na aklat. Ang isang salaysay na nang nakalaya ang mga Israelitas mula sa pagiging alipin ng mga taga-Ehipto, sapagkat nung bago ipinanganak si Jesus sa Old Testament, isa sa mga pangyayari ay ang nagiging alipin ng Ehipto ang Israel. Nung dumating si Jesus, ang pamunuan sa Israel na sa ilalim ng Rome. Bago si Jesus at nang makalaya ang mga Israelita noon sa Ehipto mula kay Pharaoh, yung parang kapatid na ni Moses. Nang dumating sila sa disyerto na malaya na sila sa Ehipto, sa loob ng 40 araw nanatili sila doon. Ngunit habang nasa disyerto sila, nagkakasala sila. Nagalit ang Panginoon, nagalit ang Ama sa langit sa kanilang mga pagkakasala. Hindi sila nakikinig. Kaya ang ginawa ng Diyos, ang ginawa ng Panginoon, nagpakawala ito ng mga serpente. Yung mga ahas, mga sawar, mga serpente, at kinagat ang bawat Israelita. At ang bawat makagat, magkasakit hanggang sa mamatay. Nagmamakaawa, nagsisisi ang mga Israelita. At si Moses ang kanilang pinaka-leader ng mga panahon na yan. Siya ang pinuno ng mga Israelita na tumakas mula sa Ehipto. So, nag-usap si Moses sa Diyos, Panginoon, iniligtas mo kami sa Ehipto. Ngayon, iligtas mo rin kami dito sa disyerto. Iligtas mo kami dito sa serpente nito. Isang tansong serpente. Kaya ang inutos ng Diyos kay Moses na gumawa si Moses ng isang tanso, bronze serpent. At ito ay nilagay sa isang kahoy o isang bakal at itinaas. At ang bawat makakita sa larawan ng serpente niyan ay gumaling mula sa kagat ng serpenteng totoo. Itong bagay na ito, ayon sa ating napag-aaralan, sa ating spiritual reading, sa banal na aklat, sa ating pagbabasa, ang pagtaas ng serpente upang gagaling yung mga masakit na Israelita ay naglalarawan ng magiging kaligtasan natin mula sa kasalanan. At yun ay ang pagkapako ni Jesus sa krus. Sapagkat nang si Jesus ay lumabas bilang ating tagapagligtas, hindi naniniwala ang kanyang mga kamag-anak, ang kanyang mga kahudiyo, sapagkat si Jesus ay isang Hudyo, nagmula sa tribo ni David. Kasi si Abraham may 12 anak, kaya ang Israelita may 12 tribo. At isa sa mga tribong ito ay ang tribo ni David. At doon nagmula si Jesus sa tribo ni David. So yung serpenteng nakataas, yun ang nagiging anyo at larawan ni Jesus nang isasagawa niya ang ating kaligtasan. Namatay siya sa krus. At nang siya ay itinaas
Yung kanyang krus ay itinayo sa bundok ng Kalbaryo. Nakikita si Jesus na ang unang sigaw, Ama, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At yung mga nanonood, yung mga sundalong Romano, yung mga Hudyo, yung mga lahat na nandoon, mga taga-Palestina na nanonood sa pagkapako kay Jesus at hindi naniniwala kay Jesus, napasigaw, siya nga, siya nga ang Mesiyas, siya nga ang ating tagapagligtas. Sapagkat bago ipinako at namatay sa krus si Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanyang mga apostoles, wasakin ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw, muli kong itatayo. Templo ng Jerusalem na ginawa ng daan-daang taon. Kaya nang marinig ito ng mga Israelita, ang sinasabi, abay, napakahambog naman ng tao ito. Sino ito? Ginagawa ito ng ating mga ninuno ng daan-daang taon. Kung ano-ano para mapatibay itong templo ng Jerusalem. Magmamayabang siya na wasakin natin at sa loob ng 3 araw, kanyang ipapatay muli. Napakahambog naman ng tao yan. Hindi yan Diyos. Hambog yan. Ang hindi nila alam o ang hindi nila inuunawan ng mga panahon na yan, ang tinutukoy ni Jesus na templo ay ang kanyang katawan. Bakit? Sapagkat napipinto na ang kanyang kamatayan na nakapako sa krus. So, wala na. Wasak na ang kanyang katawang tao. Wasak na ang templo na dapat sana nirespeto ng mga Hudyo. At ang nangyari, ang sumunod dito ay 3 araw matapos ang ilibing. Matapos ang kinuha mula sa krus upang ilibing. 3 araw, muli siyang nabuhay. Ang kanyang resurrection. So ito yung tinutukoy ng ating Panginoon. Wasakin ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw muli kong itatayo. Bakit niya ito sinabi sa mga Hudyo? Sapagkat alam ni Jesus na tuloy ang kanyang magiging kamatayan. Wasakin ang kanyang pagkatao. Wasakin ang kanyang pagiging Mesiyas ng mismong tinatawag na piling-piling mga tao, chosen people of God, ang mga Israelita. Kaya, yan, nawasak siya, namatay siya, ipinako sa krus. Ngunit, ano ang sabi ng mga tao? Totoo nga ang kanyang sinasabi. Siya nga ang ating tagapagligtas. Siya nga ang Mesiyas. Naging ganun ang mga pangyayari sa ating buhay. Huli na, kung tayo ay maniniwala. Maniwala ka dyan. Pwede ba yun? Hindi ba nang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ito ang aking katawan. Kainin ninyo at magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang aking dugo. Inumin ninyo ito at magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Anong nangyari? Nilayasan siya ng kanyang mga alagad. Abay, kulang na sasabihin ng kanyang mga alagad, ano ba naman ang tao ito? Gagawin pa kaming aswang? Gagawin pa kaming Dracula? Pakainin kami ng laman ng tao? Ganun ang mga panindigan ng ating mga ninuno, ng mga first Christians. Kaya mga kagabay, sa mga pagkakataon ito, bago magwakas ang panahon ng Kwaresma, rinawa, ating maisa sa diwa, ating maisa sa puso, at ating maisa sa buhay, ang nais ng ating Panginoon. Ang isang buhay ng pagsisisi ng pagkakasala, isang buhay ng pagbabago, at isang buhay na karapat-dapat na papasok sa langit upang mamanahin natin ang kaharian ng Diyos.